Samantala, sakaling lumusot sa Kamara ang isinusulong na economic charter change, hindi pa rin daw ito pwedeng questionin sa Korte Suprema. Ayon po yan sa isang retired justice. Ang ilang grupo naman susubok daw muli sa pagsulong ng Chacha sa pamamagitan ng People's Initiative. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ilang grupo na ang nagpahiwatig na kukwestiyonin nila sa Korte Suprema ang economic charter change kapag lumusot ito sa Kongreso. Sa Kamara, nakatakdang isa lang sa ikatlo tuling pagbasa ang RBH 7 sa susunod na linggo, habang nasa komite pa sa Senado ang RBH 6. Pero sabi ng isang dating mahistrado ng Korte Suprema, hindi pa pwedeng iakyat doon ang issue kung Kamara pa lang ang nag-aproba rito. It has to be approved by both houses. Kaya ang ilang grupong nagsusulong sa People's Initiative patuloy na nangangalap ng pirma. From what I understand from the groups, they haven't actually stopped. So they're still collecting signatures as we speak. It could become moot and academic if Congress comes together and, votes and passes these resolutions. And ultimately, if they will agree to mandate a constitutional convention. Pero sakaling hindi lumusot sa Kongreso ang economic chacha, susubok daw ulit ang mga grupong pabor sa charter change. I understand they'll continue. They'll probably, if the initiative doesn't prosper, they will continue with another initiative until we get to that point where we are actually as a country reviewing and revising the Constitution. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.